Mga kababayan, si Dante Maravillas po, vlogger, broadcaster from Bicol Region, province of Albay. Pag-usapan po natin itong mga issue na lumalabas ngayon kasi I think, you see, yung iba mga independent candidates, sumalabo po yung mga analysis ninyo, walang base. Saan ka nakakita ng majority na tatlo? Mas majority yung tatlo kaysa sa anim. Baka maulit yung 20-year rule ng kanyang tatay. Yan ang laging sinasabi ninyo eh. Wala mang ganun po. Masaya na si President Bongbong Marcos na nakapaglingkod siya bilang Pangulo for 6 years. Eh kasi kayo, walang tigil kayo sa pagdududa. Independent republics po sila. Hindi sila boboto kasi dinikta ng ating Pangulo o dahil sinabi ni Sara Duterte. Hindi yon gano'n. Kundi base sa nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Mga kababayan, si Dante Maravillas po, vlogger, broadcaster from Bicol Region, province of Albay. Pag-usapan po natin itong mga issue na lumalabas ngayon kasi I think coordinated efforts po ito na pinalalabas nila with the result ng midterm elections, mga kababayan, yung hold ng ating presidente, si President Bongbong Marcos, sa ating gobyerno po ay humina. Yun ang pinapalabas ng mga political analyst na allied sa mga Duterte at saka sa mga Dilawan. Kasi yung mga Dilawan po, in other forces, gusto rin nila siyempre ang agenda nila. Gusto rin nila yung kanilang mga manok. Kasi after the midterm elections po, ang preparasyon ngayon yung 2028 presidential elections na. Kaya gusto nila na palabasin, naging lame duck na po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang unang nagsabi niyan si Harry Roque. Kaya nga yung challenge, mga kababayan, ni Jose Castro kay Harry Roque, kung iyan niya yung paniwala mo, talagang naniniwala kang lame duck, isa ng weak leader, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, di umuwi ka na. Ito yung mga balita ngayon, mga kababayan. Pinalalabas, mahina na yung ating Pangulo. Kasi hindi niya nakuha yung majority sa Senado. Paano hindi nakuha yung majority na 6 sa alyansa, yung nanalo, yung kay Digong po, 3 man lang po ang nanalo. Sa Dilawan po, 2. You see, yung iba mga independent candidates, sumalabo po yung mga analysis ninyo, walang base. Saan ka nakakita ng majority na 3? Mas majority yung 3 kaysa sa 6. Marunong ba kayong magbilang? Yan ang problema po sa sobrang sabi mga matatilinong political analyst. Hindi ninyo po mapapaikot kami ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino, ordinaryong vlogger. Pero ako po, hindi man sa pagmamayabang, hindi ninyo ako mauuto kasi sa tagal ko na po sa profesyon na to, 40 years. Second year college pa lang ako, reporter na ako. And I retired as a commentator. Naging production manager ako, news director, production manager, station manager ng iba-ibang mga estasyon. Hindi man po sa pagmamayabang. So alam natin yung mga kwento at kilala natin kung paano gumalaw ang mga politiko at yung sitwasyon sa politika. Observer ka man baga ng 40 years sa politika. Kasi yung hinahandle natin dito, political commentary, alangan man hindi mo pa yon ma-master. Yan yung tinatawag nating bread and butter natin yung issue sa politika. So ito yung mga lumalabas po sa mga balita ngayon. Manila Bulletin, business. Yung business section po ng Manila Bulletin, economic reform seen to continue despite weaker Marcos hold on power. Sabi ng EIU. Basahin muna natin itong balita. Tapos, durugin natin yung kanilang mga kasinungalingan. Kasi sabi nga po, ang kasinungalingan, pag ulit-ulit mong naririnig, nagiging parang totoo na. Kasi paulit-ulit, kala mo totoo na. Yan ang mga strategy, mga kababayan ng mga sinungaling, ng mga propagandista. Kinuha yan, mga kababayan, doon sa Nazi propagandist, si Joseph Goebbels. Yan ang strategy po. Kasi sa paniwala nila, although hindi man totoo, lies daw, when repeatedly told, it becomes the truth or illusion of truth. Hindi man talaga naging totoo, kundi nagkaroon ng illusion of truth na sa paniwala ng tao, totoo. Kasi paulit-ulit nilang naririnig. Pero ang lies po will stay lies. Kahit paulit-ulit po na sabihin natin yung kasinungalingan, kasinungalingan pa rin yan. Yan ang totoo niyan. Ang tawag niyan, true lies. Pero nagkakaroon ng illusion of truth.
Yan po sa paningin ng mga propagandista tulad po ni Joseph Goebbels. Yun ang ginamit nila, mga kababayan, nung panahon ni Adolf Hitler. Yan ang ginagamit na strategy nitong mga kalyado ni Digong. At ni Digong mismo at ni Sara, paulit-ulit lang sa kanilang mga kasinungalingan. At yung kasinungalingan, mga kababayan, pinaniniwalaan nilang totoo at normal na sa kanila magsinungaling. Ganon. You see, huwag tayo pabibiktima sa ganyang ori ng estratehiya. Kasi pag naniwala ka sa kanila, ang ibig sabihin, may nang nilalang ka, madali kang maloko eh. Ganon lang yon, mga kababayan. Kasi sa totoo lang, ang kasinungalingan, bali-baliktarin mo yan, kahit ulit-ulitin mong sabihin, hindi yan magiging totoo. Lies are lies and will remain as lies. Kahit pa dumaan ng 1,000 years, lies pa rin yan. Only that, pag pinaniwalaan mo, diyan ibig sabihin niya, nabudol ka, na-deceive ka ng layar. May nang nilalang ka, ang ibig sabihin yan. May na yung kukuti mo. Hindi ka tulad ni pero natalo yata si Yosyor Kokote, si Coco Pimentel. O ngayon, ibigay ko sa inyo itong kwento para hindi kayo mauto, mabudol ng mga ganitong kwento. Nagkalat po ang kasinungalingan propaganda ngayon kasi after election, naghanda na po sila para sa 2028 kung sino yung isusupport nila at pupunduhan. Ganon lang yun, mga kababayan. Yung kampo ng mga Duterte may agenda, yung mga Dilawan may agenda. Gusto nilang makabalik sa poder. Ganon lang yun po. Ito sabi dito, economic reform seen to continue despite weaker Marcos. Mina-mindset tayo po. Gusto na nilang paniwalaan natin na yung Marcos po, humina yung ating Pangulo dahil sa result ng election, hindi daw nakuha yung majority. Which is false. A false narrative, mga kababayan, malinaw po. Yan sabi dito. At a glance, partial and unofficial results from the midterm election in the Philippines on May 12 indicate a decrease in the political capital of the President Ferdinand Marcos Jr. in the 24-member Senate. Noted EIU Asia Analyst Kalyani Honrao and Asia Pacific Regional Director Alex Hom in a May 13 report titled Philippine Midterm Election Weakens President's Position obtained by Manila Bulletin. Economic reforms are expected to proceed. Even the political noise amplified by the midterm elections result that weakened the Marcos administration hold on power may hamper efforts to enhance public sector effectiveness according to the Economist Intelligence Unit, EIU. EIU cited that more candidates allied with former President Rodrigo Duterte and his daughter, Vice President Sara Duterte, plus a couple who are affiliated with neither the Marcos nor Duterte administrations joining the Senate in July will effectively erode the influence of Mr. Marcos exerts on the upper chamber of Congress. Yung ating Pangulo po, wala man siyang problema makipagtrabaho sa kahit anong kulay. And in fact po, after na manalo yung mga bagong senador, in which 6 lang yung sa kanya, nag-extend agad ng kanyang kamay for unity. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, ganun yung kanyang ugali kasi ano pa man, Pangulo na siya. Ang ganyan pong term will expire in 2028. Alaman pong ambisyon yung ating Pangulong Bongbong Marcos na mag-perpetuate sa poder. Kumbaga, siyempre bilang presidente, may endorse siya po kung sino. Pero yung desisyon ng ating mga mamamayang Filipino, kung sino ang iboboto, kung kanyang in-endorse o hindi, nasa desisyon yan ng ating mga mamamayang Filipino at marunong rumispeto ang ating Pangulo sa desisyon ng nakakarami. Ganon po yun. Sige kasi duda ninyo na ang Pangulo ayaw nang umalis sa posisyon kaya ganyan ang mga analysis ninyo. Baka maulit yung 20-year rule ng kanyang tatay. Yan ang laging sinasabi ninyo eh. Wala mang ganon po. Masaya na si President Bongbong Marcos na nakapaglingkod siya bilang Pangulo for 6 years. Kasi kayo, walang tigil kayo sa pagdududa. Sabi dito, even so, the President's allies will maintain their majority in the Senate and EIU does not expect a significant deterioration in political stability or policy effectiveness as a result of the outcome. Pero sabi rito, mga kababayan, moving forward, government effectiveness is unlikely to deteriorate significantly but disruption caused by political feuds will remain a recurrent feature. Bakit ko sinabi mga kababayan? Kaya kinukontra natin yung belief
yung notion na after the midterm election, humina yung hold sa gobyerno ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po yun totoo. Majority sa alyansa po nanalo. Napakalinaw po yun. At yung mga senador, mga kababayan, may kanya-kanya silang pag-iisip. Hindi man yan kung ano ang sinabi ng presidente, yun na yun. Kung tama, isusupport yan ng mga senador. Pag hindi po, kukontrain siyempre ng mga senador kasi yung accountability nila ay nasa mga mamamayang Pilipino. Ganon po ang objective na pananaw. Ang tingin ko po, majority sa ating mga senador, objective sila. Kahit doon sa impeachment po, magbabase sila sa ebidensya. Hindi dahil sa kanilang alyansa. O ito, pakinggan ninyo yung press con kanina ni Senate President Chis Escudero. Doon nakikita kung nasisiyahan ang taong bayan doon sa performance na nakaupong administrasyon. Considering po yung bilang na nanalo sa alyansa at kanilang ranking, indikasyon ba ito na hindi kontento yung publiko? Hahayaan ko ang Palasyo ang Malacanang sumagot sa katanungan yan dahil hindi ko tinuturing na barometro yan sa trabaho namin dito sa Senado. At bilang tagapangulo ng Senado, yan lamang siguro ang kokomentaryuhan at papasahan ko. Pero ito yung parehong proseso na naglukluk sa Malacanang kay Pangulong Marcos. Proseso ng eleksyon. Ito rin yung proseso sa gitna ng kanyang administrasyon. Maganda man o hindi ang kanilang tingin dito, kaugnay sa kulay ng politika ang ginagamit nilang lente, para sa akin, nananatili ang mandato niya na manilbihan at magsilbi bilang Pangulo ng ating bansa hanggang bago magtanghalian ng June 30, 2028. Anumang pagkukulang, anumang pagkakamali, mahaba pa ang panahon, kalahati pa, para ito'y punuan, iwasto o ayusin. At gayon din sa ating ikalawang Pangulo at iba pang halal na dapat manilbihan hanggang bago magtanghalian ng June 30, 2028. Kabilang na ako dun. So sir, too early for former presidential spokesperson Harry Roque to say na lame duck president na ba? Hindi ko tinitingnan ng mga bagay-bagay ng lame duck o malakas na duck. Ano bang opposite ng lame? Ano? hindi duck ang ginagamit kong panalmingan, ika nga o lente. Para Madali lang, napindot ko eh. Publika na pagpapasahan ng mga isu sa kada may darating na isu at hindi dahil lamang yun ang kulay na dala nila nung sila'y nangampanya o nanalo. Each senator will decide for himself or herself the various issues we will confront as members of the Senate, as representatives of the people who are elected at large. Pero political institution ng Senate, sir, di ba? Parang hindi naiwasan yung impluensya. Ulitin ko, walang dikta ang partido kaugnay sa nakita kong performance o pagboto ng mga senador sa nagdaang panahon. Ang mga desisyon nila at pasa ay depende sa kanilang personal na pananaw at desisyon at hindi dinidiktahan ng partido. Oh, di ba? Before RG, so sir, how about the Senate leadership? Ano yung nakikita? Mananatili kang Senate President o pwedeng magkaroon ng pagbabago sa Senate leadership? Katatapos lang ng eleksyon at bangayan at ingay, sisimulan nyo na naman agad. Palipasin nyo naman. Tapusin muna natin itong kongresong to. May 2 pa kaming linggo na marami pa kaming inaasahang mapapasa at maihahabol na mga panukalang batas. Kung curious man lang kayo doon, pwede nyong tanungin din. Kung hindi, okay lang din. Pero Tanong namin later. doon muna kami nakatutok at hindi yung parating na kongreso. Okay, RG. Balikan ko lang yung kasi Babalikan ka pa ron? Yes, outside of the impeachment process, siyempre may mga natural allies based on the personalities and the principles of the incoming 20th Congress Senator. So, ano sa tingin mo yung magiging itsura? Sino-sino sa tingin mo yung mga magkakasama based on their natural alliances, based on their natural principles? I will not prejudge nor predispose what each senator elected or already serving would be doing once the impeachment court convenes. Suffice it to say that I expect it to be lively and vibrant, given that we have 3 new lawyers entering the Senate. And that is a valuable addition to any impeachment trial insofar as enriching the discussion and enlightening not only our people
Tulungan ang iyong mga members of the Senate in their function as an impeachment judge. But outside the impeachment trial, paano yung natural alliances na nakikita mo? Ulitin ko, sa 15 taon ko sa Senado, hindi naman nasusunod yung natural alliances, yung formal alliances nga, hindi rin nasusunod eh. You see? Iba't iba ang desisyon nila. Kabilang na halimbawa dito yung pagkakahalal ko bilang Senate President na hindi naman sinunod yung mga partido, hindi ba? Ganoon din. Sa maraming bagay nakakaharapin ng sino mang senador. Kada senador magpapasya individually base sa kanyang prinsipyo, paniniwala at pananaw. Binanggit mo rin yung Senate presidency. Kahapon binanggit ni Senatorial candidate Vicente Soto III na handa siyang Senator-elect. Senator-elect. Hindi pa siya pukli. Okay. Malapit na. Sa Sabado pa. So, sabi niya, he's ready to accept the Senate presidency if the numbers are there for it. So, do you think there will be a contest? I think the same statement will apply to almost all the senators. Kahit naman sa akin nun, bago ko inisip man lang o pinangarap, hindi ko nga pinangarap na ko yung Senate President. Sino man naman numero, dapat tanggapin niya yung responsibilidad at yung hamon na yon kung nasa kanya ang tiwala ng mas nakararaming senador. Okay, sir. Given the results of the election, ano yung major issues na haharapin ng Senate in the 20th Congress? So there's, of course, obviously, there's the impeachment. Ano pa? Well, there's the impeachment against the Vice President. An impeachment case was filed against the President, which is pending in the House. I don't know how that will be resolved in the coming weeks and or days. Nandyan yung mga panukalang batas na hindi namin mapapasa sa susunod na 2 linggo na kailangan pa rin bigyan ng pansin at tutukan sa susunod na tatlong taon. Maliban doon, syempre, makikita mo na yung pagporma, paghahanda ng ilan na nangangarap, nag-aambisyon o nag-iisip na tumakbo sa mas mataas na posisyon o sa parehong posisyon, kabilang na ang Senado pagdating ng 2028. Marahil makikita natin. Ayun, mga kababayan. So, normal yon. Mga senador po, may kanya-kanyang ambisyon sa matataas na posisyon. Vice Presidente, Presidente. Kaya ito na yung pagkakataon nila na magpasikap. Alangan man napakalakas ng ebidensya laban kay Sara Duterte. Pagkatapos i-acquit, disinira nila yung sarili nila. Yung mga senador will work with it independent sa kanilang mga alliances. Mga independent republics po sila. Hindi sila boboto kasi dinikta ng ating Pangulo o dahil sinabi ni Sara Duterte. Hindi yon ganon. Kundi base sa kanilang paniwala, sabi ni Chis Escudero. Siyempre paniwala doon sa ebidensya na ipipresenta ng prosekusyon. Kung mahina yung ebidensya, di acquittal. Kung malakas, overwhelming ang ebidensya, di conviction. Ganon lang po ang ibig sabihin. Ang gustong sabihin, ipaliwanag po ni Chis Escudero. O ngayon, doon sa sinasabing humina yung ating Pangulong Bongbong Marcos, weaker hold sa power, kasi daw, yung mga kaalyado hindi nanalo. Majority, mali po, baliktad po. Ito mismo yung statement ni Toby Chanco. We consider the victory of most of our candidates a vote of confidence in the bagong Pilipinas vision of progress, where all Filipinos can live better lives with real economic opportunities for all. Their vote affirms our shared commitment to continue the country's economic gains and preserve the momentum of growth. We view this as a clear signal to move forward with greater urgency and focus, guided by the aspirations of our people and committed to addressing the issues that concern them the most. Sabi naman po ni Speaker Martin Romualdez, this is a vote of confidence not just in our candidates but in the kind of leadership and unity that Lakas CMD represents. Lakas CMD is not just winning elections. We are building a long-term vision of leadership, service, and nation building. With a fresh mandate, we are ready to work harder, legislate better, and serve every Filipino with even greater urgency. Bakit po yun nasabi ni Speaker Martin Romualdez? Majority po sa mga nanalo na members ng Congress, member ng Lakas CMD. 104 po. Yan Lakas CMD clinches 104 seats under Romualdez leadership. Remains most dominant House party. Sabi dyan, the party's winning slate includes 79 re-elected incumbents and 25 new lawmakers, reflecting a mix of experience and fresh leadership heading into the 20th
Congress. Kaya malabo pong paniwalaan yung mga propaganda ng mga DDS vloggers. Pati ng mga dilawan na gusto pong sabihin, nag-comeback sila. Of course, ganun yung kanilang agenda. Para sa 2028, makabalik po sila. Huwag kami mga DDS tapos mga dilawan. Kumbaga, binoto namin, some of us, including me, binoto namin si Kiko tapos si Bam Aquino kasi alam namin na makakatulong siya sa impeachment sila, sa impeachment trial. Alam namin kung ano yung magiging boto nila, conviction. Ano ba? Ganun lang po yun, pero hindi nangahulugan. We will continue supporting the dilawan candidates until 2028. Mga dilawan na rin kami. Hindi po yun nangahulugan na ganun. Naintindihan na ninyo, mga DDS at kakamping. Parang si Martin Romualdez, na kahit kakamping, mga kababayan si Laila de Lima at saka si Chil Jokno, in-invite niya na sumama na maging House Prosecution Panel member. Pero may latest na balita tungkol kay Laila de Lima. Ayan po, Court of Appeals overturns de Lima's acquittal in drug cases. So makukulong uli siya, si Laila de Lima. Ano nangyari rito? Yan sabi diyan. It cited grave abuse of discretion on the part of Muntinlupa Court that initially cleared her of a drug case. In a ruling made public Thursday, the Appellate Court's 8th Division said the Muntinlupa Court's decision failed to explain the specific facts as well as the laws where the acquittal was based. Agreeing with the contention of the Office of the Solicitor General, the CA said it appeared that the acquittal ruling was based solely on the recantation of witness Rafael Ragos. It pointed out that the lower court's ruling failed to perform the following actions. 1. State the particular statements which Ragos specifically retracted. 2. State in particular the effects of the retracted statements to the facts proven by the prosecution. 3. State which particular element of the crime charge was not proven. The failure to comply with the constitutional injunction is a grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction, the ruling stated. The court also dismissed the argument that retrying de Lima would constitute double jeopardy. Ayan po ang latest na balita ngayon. So, wala pang statement si Laila de Lima kasi kalalabas pa lang yung balitang ito ngayon. Abangan po natin sa mga susunod na oras. So, ito po mga kababayan, final House results by party, mga members ng Congress. Ang lakas, 103. In UP, kalyado pa rin itong in UP, National Unity Party, kalyansa ng partido, 32. NPC 32, PFP 28, NP 22. Ang LP 6 lang po. Super majority po, kalyado ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Paano naging weaker yung ating Pangulo sa kanyang hold sa ating gobyerno? Malabo, lahat lang kayo haka-aka, wala man kayong data na malinaw. Saan galing ito na balita? Sa aming congressman na si Joey Sarte Salceda. Kaya lang, tumakbo siyang gobernador, natalo po ng natanggal na gobernador dati, si Noel Rosal. So yun po mga kababayan ang mga balita natin. Po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.